Okay, magandang umaga po. Especially welcome po bagong naligtas. Yeah. As you know, by the grace of God, last week we conducted the Grand Bible Seminar. Gaya po ng inyong nalaman, nung nakaraang linggo po, nagdaos tayo ng Grand Bible Seminar. This time, many people listen to the Bible Seminar. At sa pagkakataong ito, maraming tao yung nakinig ng Bible Seminar. And then, I think this time God allowed many newly saved. At sa tingin ko, pinaintulot ng Diyos yung maraming bagong ligtas. And then, today also can attend first Sunday after salvation. At ngayon ay sila ay nakadalo sa unang linggo pagkatapos ng kaligtasan. So, I really hope all newly saved can continue live Christian life in church. Kaya talagang umaasa ako na lahat ng bagong ligtas ay magpatuloy sa buhay Kristiyano sa loob ng church. So, we need to continue pray for them. At kailangan nating patuloy na manalangin para sa kanila. Po, bago po tayo magsimula, malalangin po tayo. Mahal namin Ama na mahabagin at magpapala, salamat po sa pagligtas sa amin mula sa kasalanan at pagkawasak. Salamat po sa pagkabay sa aming Christian life hanggang ngayon. Salamat po sa pagbigay mo sa amin ng dakilang pagkakataon na mag-aral ng salita ng Diyos. Hinihiling po namin na buksan mo ang aming puso at tainga sa salita ng Diyos. Naway maunawan namin ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng tulong ng Banal na Espiritu. Pakiusap, maunawan namin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Mula sa simula hanggang sa matapos, kami ay nagtitiwala lamang sa iyong habag at biyaya. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaya po buksan mo ang Biblia, Awit chapter 1, Awit chapter 1. Awit, you can easily find the Awit. You open the Bible center of the Bible. Madali nyo pong mahanap yung awit na sa gitna po ng Biblia. Chapter 1, verse 1 hanggang 3, verse 1 hanggang 3. Okay po, chapter 1, verse 1 hanggang 3. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni umuupo man sa upuan ng mga manunuya, kundi nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan, at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. Siya ay gaya ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig, na nagbubunga sa kanyang kapanahunan, ang kanyang dahon na may hindi nalalanta, sa lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay siya. Meron maraming chair sa harap. Likod, maraming chair. Maraming chair. Pasok po. Likod, somebody guide to pasok. Meron maraming chair sa harap. And also there. Maraming chair sa harap. Okay po. Okay. When we get the salvation, right, we already became the real blessed one. Nung tayo ay nagkaroon ng kaligtasan, tayo ay naging mapalad. Why we are the real blessed one? Bakit tayo ay naging tunay na mapalad? Because when you get the salvation, we can go to heaven, right? Dahil nung nagkaroon tayo ng kaligtasan, makakapunta na tayo sa langit. We already became real blessed one. Naging tunay tayong mapalad. But after salvation, we can be more blessed one. Pero pagkatapos ng kaligtasan, higit tayo magiging mapalad. When we live
good Christian life, we can be more blessed one. Kapag nabuhay tayo sa mabuting buhay Kristiyano, tayo ay pagpapalain. So, Awit chapter 1 said, who can be the real blessed one? Kaya sinasabi ng Awit chapter 1 kung sino yung magiging tunay na mapalad. Ang pagtanggap ng kaligtasan ay hindi ang katapusan, kundi ang simula ng isang bagong buhay. Apo ba? Ito ay simula. Ang simula ng isang bagong buhay. Nagsisimula ang isang bagong buhay bilang isang Kristiyano. Ilang Kristiyano. Mark Awit chapter 1, Buksan mo ang Biblia, Ikalawang Korinto chapter 5, Ikalawang Korinto chapter 5, 17. Ikalawang Korinto chapter 5, 17. Okay po. Sunday, we don't have a screen, so you will say you can the brethren, the save the brethren helper, you will say they can see the Bible. Tuwing linggo po, hindi po tayo nagpapakita sa screen, kaya sa mga member po, tulungan niyo po yung mga bagong ligtas na maghanap sa Biblia. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang, ang mga lumang bagay ay lumipas na, tingnan ninyo ang lahat ay naging bago. Kung ang sino man ay na kay Kristo, when we are saved, we are in Christ. Nung tayo ay naligtas, tayo ay na kay Kristo. Siya ay bagong nilalang. Bakit bagong nilalang? Because when we get the salvation, we are born again as a children of God. Dahil nung tayo ay maligtas, tayo ay ipinanganak na muli bilang anak ng Diyos. Physically, no change, right? Sa physical, walang pagbabago. But spiritually, we are born again. Pero sa espiritu, tayo ay naipanganak na muli. Kaya sinabi ng Biblia, siya ay bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Anong ibig sabihin nito? After salvation, we will live like before. Pagkatapos ng kaligtasan, dapat na hindi tayo mabuhay ng tulad ng dati. We will live a new life, right? Mabubuhay na tayo sa bagong buhay. Because getting the salvation is a really great change in our life. Dahil yung pagkakaroon ng kaligtasan ay malaking pagbabago sa ating buhay. Tama ba? Before we are sinner, who will go to eternal hell. Noon tayo ay mga makasalanan na mapupunta sa walang hanggang impyerno. But now, we became children of God who can go to heaven. Pero ngayon tayo ay naging anak na ng Diyos na makakapunta sa langit. How great change it is, right? Gaano kalaking pagbabago ito? If we really got the salvation, how can we live like before? Kung nagkaroon na tayo ng kaligtasan, paano pa tayo mabubuhay ng tulad ng dati? It's natural. We will live a new life. Kaya, natural po ito na mabubuhay tayo sa bagong buhay. New life already started. Kaya yung bagong buhay ay I magsisimula think na. here, many, you got the salvation through last Bible seminar. Sa tingin ko, marami po dito yung nagkaroon ng kaligtasan ng nakaraang Bible seminar. Right? Then you come today for the, you come first Sunday today, right? At dumalo kayo ng unang linggo. It's right, new for you, right? It's a new. Kaya ito ay bago para sa iyo. Before Sunday, right? Maybe you just stay in the house, right? Marahil noon kapag linggo nananatili ka lang sa bahay. But today you come to church. Pero ngayon dumalo ka sa church. It's a new, right? Ito ay bago. Yeah, it's good. You want to live a new life. Mabuti po yan na gusto mong mabuhay sa bagong buhay. But it's not special. It's natural. Pero hindi ito special, kundi natural. Because you already became new creation. Dahil ikaw ay bagong nilalang. Tama ba? Don't forget, you became new creation. Huwag mong kalimutan na bagong nilalang ka na. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. May tatlong mahalagang bagay na kailangan para sa pamumuhay ng bagong buhay. Tatlong bagay kailangan pagkatapos ng kaligtasan. Pag-isipan natin.
Ngayon, araw. Okay po. Balikan natin, awit, chapter 1. Balikan natin. Ano ang kailangan pagkatapos ng ating kaligtasan? Verse 1, mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama, di tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, di umuupo man sa upuan ng mga manunuya. Yeah. What it says about pagkatapos kaligtasan, dapat tayong mahiwalay mula sa mga kasalanan ng salibutan. Mula sa mga kasalanan ng salibutan. Bago tayo maligtas, tayo ay nasa daan ng mga kasalanan. Tama ba? Pero pagkatapos nating maligtas, hindi na tayo dapat tumayo sa daan ng makasalanan. If you still stay in the way of a sinner, you cannot live a new Christian life. Kung nananatili ka pa rin sa daan ng makasalanan, hindi ka makapamuhay sa buhay Kristiyano. Pagkatapos nating maligtas, hindi na tayo dapat tumayo sa daan ng makasalanan. Ang hindi pagtayo sa daan ng makasalanan ay ang pagiging hiwalay mula sa kasalanan. Okay po? Buksan mo ang Biblia, yung Mark, awit chapter 1. Buksan mo ang Biblia, ikalawang Korinto chapter 6. Ikalawang Korinto chapter 6, 17. Ikalawang Korinto 6, 17. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Kaya nga lumabas kayo sa kanila at humiwalay kayo, sabi ng Panginoon. At huwag kayong humipo ng anumang bagay na marumi at kayo'y aking tatanggapin. Sinabi ng Biblia, right? Kaya nga, lumabas kayo sa kanila at humiwalay kayo. Huwag kayong humipo ng anumang bagay na marumi. Kasalanan, tama ba? Marumi, kasalanan. It doesn't mean you have to go to the mountain to separate from the people in this world. Hindi ibig sabihin na pupunta ka pa sa bundok para hiwalay yung sarili mo sa mga tao. You shouldn't go to the mountain. Hindi ka dapat pumunta sa bundok. You can live in this world without the people in this world. Pwede kang mabuhay sa mundong ito kasama ng mga tao ng sanlibutan. But you need to be separate from their sin. Pero kailangan mong maging hiwalay sa kanilang kasalanan. Fish live in the sea, right? Yung dagat po ay naninirahan doon sa dagat. Sea water is a salty water. Yung tubig dagat ay maalat na tubig. If a fish get the sea water, salty water, the fish will die. Kapag yung isda ay tatanggapin yung tubig, yung maalat na tubig ng dagat, yung isda ay mamamatay. That's why even fish live in the sea, it shouldn't observe the sea water. Kaya kahit yung isda ay nabubuhay doon sa dagat, dapat na hindi niya tanggapin yung tubig ng dagat. We have to live in this simple world. Kailangan nating mabuhay dito sa makasalanan ng sanlibutan. But we shouldn't accept the sin in this world. Pero dapat na hindi natin tanggapin yung kasalanan ng sanlibutan. We need to be separate from the sin in this world. Kailangan nating maging hiwalay sa kasalanan ng sanlibutan. Then we can live a new Christian life. Pagkatapos mabubuhay tayo sa bagong buhay Kristiyano. Pero ito ay hindi madali. Tama ba? Dahil may likas na makasalanan. Tama ba? Mahirap. Even though we got the salvation, we still have a sinful nature. Kahit na nagkaroon tayo ng kaligtasan, meron pa rin tayong likas na pagkakasala. And also Satan continuously tempts us. At si Satanas patuloy tayong tinutukso. Kapag tayo'y humiwalay sa mga kasalanan ng salibutan, madalas tayong pinupuna ng mga tao sa mundo.
Ito ay mangyari. Buksan mo ang Biblia, Unang Pedro chapter 4. Unang Pedro chapter 4 verse 4. Unang Pedro chapter 4 verse 4. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Sila ay nagtataka na kayo ay hindi na nakikisama sa gayong labis na kaguluhan, kaya't kayo'y nilalait nila. Yeah. After salvation, you want to be separate from the sin of the people in this world. Pagkatapos ng kaligtasan, nais mo humiwalay sa kasalanan ng mga tao ng sanlibutan. Then what will be their attitude? Pagkatapos, ano yung kanilang magiging pag-uugali? They will praise you. Pupurihin ka ba nila? Oh, you became good person. Naging mabuti ka ng tao. Maybe they will criticize you. Marahil lalaitin ka nila. They will think, oh, you became strange. Sabihin nila, naging kakaiba ka na. Yeah. Right? Kayo'y nilalait nila. Right? Hindi na nakikisama sa kanyang labis na kaguluhan, kaya kayo'y nilalait nila. Ito ay mangyari. Halimbawa, let's suppose you have before you got the salvation, you have a friend, drinking party friend. Ipagpalagay natin na bago ka maligtas, meron kang kaibigan na lagi mong kainuman. And then you are the leader in that group. At ikaw, nangunguna ka pa sa grupo and na yun. you're the worldly friend. Sa mga kaibigan mo sa You sanlibutan. encourage your friend, oh, drink alcohol, let's enjoy this world. Noon, lagi mong inaaya yung mga kaibigan mo, tara, mag-inom tayo, magsaya tayo. But after salvation, can you continue with them? Pero pagkatapos ng kaligtasan, magpapatuloy ka ba na kasama pa nila? Maybe you want to be separate from them. Marahil gugustuhin mo na humiwalay sa kanila. Then what will they say? Pagkatapos, anong sasabihin nila? They don't praise you. Hindi ka nila pupurihin. Oh, after you attended the Bible seminar, you became strange. Pagkatapos mong dumalo sa Bible seminar, kakaiba ka na. Why you don't drink alcohol? Bakit hindi ka na uminom ng alak? Oh, it's okay. Even you go to church, no problem. You drink. Okay lang, kahit dumadalo ka sa church, uminom ka pa rin. They will blame you. Sisisihin ka nila. They will consider you. You are strange. Ituturing nila, nakakaiba ka na. Yeah. But you have to know, it's natural. Pero kailangan mong malaman na natural lang yun. They do like that because they don't know the truth. Ginagawa nila yun kasi hindi nila alam yung Because katotohanan. they don't get the salvation. Dahil hindi sila nagkaroon ng kaligtasan. Don't fear. Kaya huwag kayong matakot. Yeah. Sa mga tumanggap ng kaligtasan, karaniwan na ang pag-uusik mula sa mundo. May pag-uusik pagkatapos kaligtasan. Ikalawang Timoteo chapter 3, chapter 3, 12. Chapter 3, 12. Ito po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Tunay na ang lahat ng ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay daranas ng pag-uusig. Tama po ba? Tunay na ang lahat ng ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay daranas ng pag-uusig. Because you belongs to the Lord after salvation. Dahil pagkatapos ng kaligtasan, kabilang ka na sa Panginoon. But the people who are not saved, they belongs to Satan. Pero yung mga taong hindi ligtas, kabilang sila kay Satanas. That's why their side always persecute save the Christian. Kaya sila, lagi nilang inuusig yung mga ligtas na Kristiyano. But you have to be separate from their sin. Pero kailangan mong maging hiwalay sa kanilang Then you kasalanan can live a new Christian life. para mabuhay ka sa bagong buhay Kristiyano. Paano tayo pamumuhay ng hiwalay sa kasalanan? Paano?
hindi dapat may kahalong anumang bagay na makakasira sa kabanalan. Buksan mo ang Biblia, Deuteronomio chapter 22. Deuteronomio chapter 22. Deuteronomio chapter 22. Verse 10 and 11. Verse 10 and 11. and 11. Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Huwag kang mag-aararo na may isang baka at isang asno ang magkatuwang. Huwag kang magsusuot ng magkahalong tela, ng lana at lino na magkasama. Verse 10, sinabi ng Biblia, huwag kang mag-araro na may isang baka at isang asno ang magkatuwang. It's not possible, right? Because baka, asno, magkaiba, right? They cannot be one, right? Hindi sila pwedeng magkaisa. Ipinapaalala ng salitang ito na ang tunay na katotohanan ay hindi dapat haluan ng anumang bagay. Right? Ano ang ibanghelyo? Ano ang ibang ebanghelyo? Ang ibang ebanghelyo ay ang paghahalo ng anumang bagay sa tunay na ebanghelyo. Right? We can get the salvation only by believing the true gospel. Magkakaroon lamang tayo ng kaligtasan sa pamamagitan ng pagsampalataya sa tunay na ebanghelyo. What's the true gospel? Ano yung tunay na ebanghelyo? We can get the salvation through eternal redemption of Jesus Christ. Magkakaroon tayo ng kaligtasan sa pamamagitan ng walang hanggang pagtubos ni Jesucristo. Because it's enough, right? Dahil sapat na ito. His redemption redeem all our sins eternally. Yung kanyang pagtubos ay tinubos yung lahat nating kasalanan magpakailanman. His blood redeem all our sin from past until future sin, right? Tinubos ng kanyang dugo yung kasalanan natin mula sa nakaraan hanggang sa hinaharap. It's perfect, right? Ito po ay perpekto. That's why we don't need any other things. Kaya hindi na natin kailangan ng anong pang bagay. But the problem in this world, many people try to mix other things. Pero yung problema sa mundong ito, maraming tao, dinadagdag nila yung ibang bagay. They say that, to get the salvation, we have to do the prayer of acceptance. Sinasabi nila na para maligtas, kailangan natin yung panalangin ng pagtanggap. And to get the salvation, we have to continue the confession. At para magkaroon ng kaligtasan, kailangan nating patuloy na magkumpisal. To get the salvation, we have to continue do many good deeds. Para maligtas, kailangan nating gumawa ng maraming mabuting bagay. Why they try to do like that? Bakit nila sinusubukan gawin yun? Because they don't clearly understand the eternal redemption of Jesus. Dahil hindi nila malinaw na nauunawaan yung pagtubos ni Jesus. They think it's not enough. The redemption of Jesus is not enough. Iniisip nila na yung pagtubos ni Jesus ay hindi pa sapat. That's why they try to mix the other things, right? Kaya sinusubukan nilang ihalo yung ibang bagay. It become other gospel. Kaya ito ay nagiging ibang ebanghelyo. If we believe in other gospel, we cannot get the salvation. Kung sasampalataya tayo sa ibang ebanghelyo, hindi tayo maliligtas. Pareho sa ating Christian life. Sa ating Christian life, hindi dapat humalo ang anumang bagay na makamundo. Dapat tayong may hiwalay sa mga kawalian ng salibutan. Buksan mo ang Biblia, Efeso chapter 2. Efeso chapter 2, verse 2. Efeso chapter 2, verse 2. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Na dati ninyong nilakaran ayon sa lakad ng sanlibutan ito, ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid, ng Espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Dati. Anong dati? Bago tayo ay naligtas, dati. Right? Dati ninyong nilakaran ayon sa lakad ng sanlibutan ito. Right? Lakad ng sanlibutan ito. Ano po? Lakad ng sanlibutan ito. Ang mga kaugalian ng sanlibutan ay ang iba't ibang paraan ng pamumuhay ng mga tao na
salungat sa batas ng Diyos. Yeah. We need to be separate from the course of this world. Kailangan nating maging hiwalay sa lakat ng sanlibutan. At upang tayo'y may hiwalay mula sa kasalanan ng sanlibutan, mahalaga kung sino ang ating pinagsasamahan. Ito ay importante. Dahil kapag madalas kang makikisama sa masasamang tao, maapektuhan ka ng hindi maganda. Buksan mo ang Biblia, unang Korinto 15. Unang Korinto chapter 15, 33. Chapter 15, 33. 15:33. Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Huwag kayong padaya, ang masasamang kasamahan ay sumisira ng magagandang ugali. Tama? Ang masasamang kasamahan ay sumisira ng magagandang ugali. Tama? The example, right? Halimbawa, before you get the salvation, this time I will remind you love the drinking alcohol with your worldly friend. Halimbawa, bago ka maligtas, lagi kang umiinom ng alak kasama ng makasanlibutang kaibigan. Then maybe you have a heart. I have to evangelize my friend. Marahil may puso ka na kailangan kong i-evangelize yung kaibigan ko. How can you evangelize them? Paano mo sila ma-evangelize? Paano? Of course, you have to meet them, right? Siyempre, kailangan mo silang tagpuin. But let's suppose they have after salvation, they have a drinking party. Pero ipagpalagay natin na pagkatapos ng kaligtasan, nagiinuman sila. Yeah, they invite you there. At inimbitahan ka nila. Then I will evangelize them there. At sasabihin mo, evangelize ko sila doon. Can you evangelize them in their drinking party? May evangelize mo ba sila doon sa inuman? You are still very weak. Ikaw ay mahina pa. Ano ang mangyayari? They will encourage you to drink again. Hihimukin ka nila na uminom ulit. Then at first maybe you can say, after I got the salvation, I don't want to drink alcohol anymore. Marahil sa umpisa, sasabihin mo na, nung maligtas ako, hindi na ako uminom. Then they don't give up, right? Pagkatapos, hindi sila susuko. It's okay, konti lang. It's okay, konti lang. Even you are Christian, no problem, konti lang. Yeah. Then your heart become weak, right? Pagkatapos, manghihina yung puso mo. Okay, konti lang. Right? You accept? Konti lang. Tatanggapin mo yung konti. After what happened? Pagkatapos nun, ano you mangyari? let konti lang, it's okay. One shot, okay. You will be easily fall down, right? Madali kang babagsak. You cannot overcome the temptation. Hindi mo madadaig yung tukso. And you cannot evangelize them. At hindi mo sila may evangelize. In that situation, they will just criticize you, left-hand you. Sa ganung pagkakataon, lalaiting ka lang nila, pagtatawanan ka. Even though you preach the gospel, they left-hand you. Kahit na ipangaral mo yung ebanghelyo, pagtatawanan ka lang nila. Yeah. They are not serious in that situation. Sa Right? ganung pagkakataon, hindi sila seryoso. Yeah. If you want to evangelize them, you have to meet them personally. Kung nais mo silang evangelize, kailangan mo silang tagpuin ng personal. Not in the drinking party. Hindi sa inuman. You invite them one place. So personally, you can meet. Tagpuin mo sila sa isang lugar. You can, and then you can have your testimony. At magkaroon ka ng patotoo sa kanila. You can invite them to the Bible seminar. Pwede mo silang imbitahan sa Bible seminar. But if you continue their group, the drinking party, you are affected by them. Pero kung magpapatuloy ka sa kanilang grupo, sa inuman, maapektuhan ka You nila. will be stumbled in the end. At sa huli, ikaw ay You matitiso. cannot live a new Christian life. At hindi ka makapamuhay sa bagong buhay Kristiyano. Of course, I understand it's not easy. Siyempre, naunawaan ko na hindi ito madali. It's really not easy.
But you have to overcome. Pero kailangan mo itong mapagtagumpayan. Pero kapag madalas kang makikisama sa mabubuting tao, nakakaroon ka ng mabuting impluensya. Buksan mo ang Biblia, Kaikan chapter 13, 20. Kaikan chapter 13, 20. Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ang lumalakad na kasama ng matatalino ay magiging matalino rin, ngunit ang kasama ng mga hangal, kapahamakan ang daranasin. Ang lumalakad na kasama ng matatalino ay magiging matalino rin. Tama ba? Yeah, tama. Sino ang mga matatalino? Sino? In the Bible, ang matatalino ay ang mga tao na ligtas. Ang mga tao na ligtas. That's why we have to have a more time with the Save the Christian in Church. Kaya kailangan na magkaroon tayo ng higit na oras sa mga ligtas na Kristiyano sa church. Anong klaseng mga tao ang madalas kong nakakasama ngayon? Anong klaseng mga tao ang madalas mong nakakasama ngayon? Suriin mo? Pagkatapos nating maligtas, kailangan nating mas madalasan, mas malapit na magkisama sa mga kapwa mananampalataya. Ikalawang Timoteo chapter 2, buksan mo ang Biblia. Ikalawang Timoteo chapter 2, 22. Chapter 2, 22. Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ngunit layuan mo ang masasamang pagnanasa ng kabataan at sundin mo ang katuwiran, pananampalataya, pag-ibig at kapayapaan kasama ng mga tumatawag sa Panginoon mula sa malinis na puso. Ang mga tumatawag sa Panginoon mula sa malinis na puso. Sino sila? They are the Save the Christian in Church, right? Sila yung mga ligtas na Kristiyano sa church. Try to find them outside. Subukan mo silang hanapin doon sa labas. You try. Subukan mo. You try. Find those who call on the Lord out of a pure heart. Subukan mo hanapin yung mga tumatawag sa Panginoon mula sa malinis na puso. Sa labas. Meron o wala? Wala. But in church, there are many Christians. Those who call on the Lord out of pure heart. Pero sa loob ng church, maraming mga Kristiyano na tumatawag sa Panginoon mula sa malinis na puso. Marami dito, right? You have to have more time with them. Kailangan mo magkaroon ng higit na oras kasama nila. Maybe you have we call best friend. Masasabi natin, matatawag mo silang best friend. You have a best friend, right? Tama? You have a best friend? But your best friend, if they are not saved, after salvation, it's not possible. They can be a real your best friend. Pero yung best friend mo, kung hindi siya ligtas, hindi mo matatawag na tunay siyang best friend. Because they cannot understand your heart completely. Dahil hindi niya ganap na maunawaan yung puso mo. After salvation, you have a heart to evangelize your family. Pagkatapos ng kaligtasan, may puso kang evangelize yung pamilya mo. When you try to evangelize, not easy, right? It's not easy. Pero kapag sinusubukan mo, hindi madali. You share your difficulty in your heart in the evangelism. Meron kang kahirapan sa puso mo sa pag-evangelize. To your best friend. But your best friend is not saved. Pero yung kaibigan mo, hindi ligtas. Can they understand you? Maintindihan ka ba niya? What do you say? Ano sinasabi mo? Don't tell me. I don't have interest. Hindi ako interesado kayo. Wag mo They sabihin don't sa akin. understand you, right? Hindi ka nila naiintindihan. Who can understand your heart? Sino makaunawa sa puso mo? Brothers and sisters in church, they can understand your heart, right?
Yung mga brothers at sisters sa church, maunawaan nila yung So nasa after puso mo. salvation, brothers and sisters should be your best friend. Kaya pagkatapos ng kaligtasan, yung mga brothers at sisters ay dapat na maging best friend Of mo. course, if you have a best friend in this world, you have to try your best to evangelize them. Siyempre, kung meron kang best friend dito sa sanlibutan, gawin mo yung makakaya mo na ma-evangelize siya. Of course, if they get the salvation, it's the best. It's the best. Pero dahil kung sila ay magkaroon ng kaligtasan, mabuti yun. They can be real best friend, more best friend, right? Sila ay magiging higit na matalik na kaibigan. But if they don't get the salvation until the end, they cannot be real your best friend. Pero kung hindi sila magkakaroon ng kaligtasan hanggang sa uli, hindi sila magiging tunay na matalik na kaibigan. So after salvation, you have to new best friend. You need to make a new best friend. Kaya pagkatapos ng kaligtasan, dapat na magkaroon ka ng bagong matalik na kaibigan. They are in church Sila ay nasa church. because they are the one those who call on the Lord out of a pure heart. Dahil sila yung mga tumatawag sa Panginoon mula sa malinis na puso. Then you can be separate from the sin of this world. At pagkatapos ikaw ay maihiwalay sa kasalanan ng Then you sanlibutan. can even your Christian life. At makapamuhay ka sa bagong buhay Kristiyano. Balikan natin with chapter 1, verse 2. With chapter 1, verse 2. Kundi nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan at nagugulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. Ito ay kailangan pagkatapos ng kaligtasan, dapat nating ikagalak at pagbulay-bulayan ang kautusan ng Panginoon. Ang kautusan ng Panginoon, ano po ito? Salita ng Diyos. Right? Ang salita ng Diyos. Ito ay importante. Ang salita ng Diyos ay ang pagkain ng ating espiritu. Pagkain ng ating espiritu. Para sa bagong naligtas, ang salita ng Diyos ay parang gatas na espiritual. Gatas na espiritual. Buksan mo ang Biblia, unang Pedro chapter 2, verse 2. Unang Pedro chapter 2, verse 2. Okay po. Chapter 2, verse 2. Basahin po natin ng sabay-sabay. Gaya ng mga sanggol na bagong silang, ay mitiin ninyo ang malinis na espiritual na gatas, upang sa pamagitan nito'y lumago kayo tungo sa kaligtasan. Kaya ng mga sanggol na bagong silang. Bakit bagong silang? When you get the salvation, you are born again as a children of God. Nung magkaroon ka ng kaligtasan, ipinanganak ka muling bilang anak ng Diyos. Of course, physically you are already matured. Siyempre sa physical, matanda ka na. But spiritually, right? If you got the salvation last Calendar Bible Seminar, your spirit was born again last Friday. Pero kung nagkaroon ka ng kaligtasan nung nakaraang Bible seminar, yung espiritu mo ay naipanganak na muli nung nakaraang Biyernes. Spiritually, you are very young, right? Kaya sa espiritu, ikaw ay sobrang bata. Ikaw ay bagong silang. Tama ba? Bagong silang. Spiritual. Bagong silang. Ano ang kailangan sa bagong silang? Gatas. Pinakamahalagang bagay sa bagong silang ay gatas. Tama, gatas. Spiritual na bagong silang, anong kailangan? Kailangan ng spiritual na gatas. Spiritual na gatas. Ito ay pinakamahalaga. Ano ang spiritual na gatas? Ito ay salita ng Diyos. Salita ng Diyos. Ang ating katawan ay nangangailangan ng pagkain. At ang ating espiritu naman ay nangangailangan ng salita bilang kayang pagkain. Tama ba? Sinabi ni Jesus din, Matthew chapter 4, verse 4, Matthew chapter 4, verse 4. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Ngunit siya'y sumagot, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Our body need tinapay. Right? We need the spiritual tinapay. Salita ng Diyos. Right? Salita ng Diyos. Ano ang mga
kapag kinabangan ng salita ng Diyos. Buksan mo ang Biblia, Ikalawang Timoteo chapter 3. Buksan mo ang Biblia, Ikalawang Timoteo chapter 3, 15 hanggang 17. 15 hanggang 17. Okay po, 15 hanggang 17. Basahin po natin ang sabay-sabay. At kung paano mula sa pagkabata ay iyong nalaman ang mga banal na kasulatan na makakapagturo sa iyo tungo sa kaligtasan sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus, ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid at sa pagsasanay sa katuwiran upang ang tao ng Diyos ay maging ganap na sasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Verse 15, right? Ang mga banal na kasulatan ay Biblia. Biblia, salita ng Diyos, right? Ang mga banal na kasulatan na makapagturo sa iyo tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus, right? That's why through rest Bible seminar, right? You get the salvation, right? Kaya sa pamagitan ng nakaranggaran Bible Seminar, nagkaroon ka ng kaligtasan. The Bible led you to get the salvation, right? Pinatnubayan ka ng Biblia na magkaroon ng kaligtasan. And then, after salvation, we still need to learn the Word of God. At pagkatapos ng kaligtasan, kailangan nating patuloy na pag-aralan ng salita ng Diyos. Verse 16, right? Mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa katuwiran. When we have to learn the Word of God, to learn how to live a new Christian life, Kailangan nating pag-aralan ng Biblia upang matutunan kung paano mabuhay sa bagong buhay Kristiyano. pagkatapos, 17, upang ang tao ng Diyos ay maging ganap. Nasa sangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Right? You can be more mature in the faith. Right? Higit kang magiging matured sa pananampalataya. That's why after salvation, it's important. You have to continue learn the Word of God. Kaya pagkatapos ng kaligtasan, mahalaga na patuloy mong pag-aralan ng salita ng Diyos. What's your Sunday sermon today? Ano yung Sunday sermon? We are learning the Bible, right? Tayo ay nag-aaral ng Biblia. Through this time, we learn how to live our new Christian life. Sa pamagitan ng oras nito, pinag-aaralan natin kung paano tayo mabubuhay sa ating bagong buhay Kristiyano. One time is not enough. Pero yung isang oras ay hindi sapat. We have to continue learn until our Lord comes again. Kailangan nating patuloy na mag-aral hanggang sa muling pagdating ng Panginoon. Then we can live a new Christian life. Pagkatapos mabubuhay tayo sa bagong buhay Kristiyano. Ano ang tamang saloobin sa salita ng Diyos? Dapat nating higit na hangarin ang salita at laging manatiling malapit ito. Kailangan hangarin ang salita. Hangarin. Buksan mo ang Biblia, Awit 119, Awit 119, 97. Awit 119, 97. Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. O mahal na mahal ko ang iyong kautusan, ito'y siya kong binubulay-bulay sa buong araw. Mahal na mahal ko ang iyong kautusan, salita ng Diyos. Right? David, it was written by King David. Ito po ay sinulat ni Haring David. He really loved the word. Talagang iniibig niya ang salita. That's why whole day he meditate the word. Kaya buong araw, pinagbubulay-bulayan niya ang salita After ng Diyos. salvation, we also have to love the word. Pagkatapos ng kaligtasan, kailangan din nating ibigin ang salita. We learned a while ago, right? The newborn baby desire the milk. Kanina pinag-aralan natin na yung bagong silang na sanggol, Especially ninanais yung spiritual gatas. newborn baby also must desire the spiritual milk, word of God. Kaya yung bagong silang na espiritu, sa spiritual, kailangan din naisin yung spiritual na salita, yung salita ng Diyos. Maybe you come today, right? Because you also have a desire, this desire. Marahil dumalo kayo ngayon dahil meron kayong ganitong pagnanais. But not enough for one time. Pero hindi sapat yung isang beses. Kailangan natin tuloy-tuloy. Linggo-linggo. Okay po? Linggo-linggo. Kailangan linggo-linggo. Hindi isang beses.
you have to more near the Word of God after salvation. Kaya pagkatapos ng kaligtasan, dapat nahigit kang malapit sa salita ng That's Diyos. why God commanded to Israelites to more near the Word. Kaya inutos ng Diyos sa mga Israelita na higit na maging malapit sa salita. Buksan mo ang Biblia, Deuteronomio chapter 6. Deuteronomio chapter 6, verse 6 hanggang 9. 6 hanggang 9. Okay po. Yeah, 6 hanggang 9. Okay po. Basahin po. Deuteronomio chapter 6, 6 hanggang 9, verse 6 hanggang 9. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ang mga salitang ito na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito ay ilalagay mo sa iyong puso at iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak at iyong sasabihin sa kanila kapag ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, kapag ikaw ay lumalakad sa daan, at kapag ikaw ay nahihiga, at kapag ikaw ay bumabangon. At iyong itatali ang mga ito bilang tanda sa iyong kamay at bilang panali sa iyong noo, at iyong isusulat ang mga ito sa pintuan ng iyong bahay at sa mga pasukan ng inyong mga bayan. Yeah. Verse 6, sinabi ng Biblia, ang mga salitang ito na aking iniutos sa iyo sa araw na ito ay ilalagay mo sa iyong puso, right? When we listen to the Word of God, we have to also put the Word in our heart. Kapag nakikinig tayo ng salita ng Diyos, dapat din natin ilagay yung salita sa ating puso. But the problem, right? The Word of God does not enter in your heart easily. Pero yung problema, hindi madaling pumapasok yung salita sa puso mo. Tama po ba? Maybe you listen to the Word of God this morning, Marahil nakikinig ka ng sermon, salita ng Diyos ngayong umaga. but what happened when you return to your house? Pero anong mangyayari pagbalik mo sa bahay? Huh? Anong mangyayari? You already forgot. Nakalimutan mo na. Oh, what's your sermon today? Ano yung sermon ngayong araw? After 1 week, Pagtapos ng isang linggo. no any idea. After 1 week, right? We forget the problem. We forget, right? Yung problema, nakakalimutan natin. That's why God commanded the verse 7, right? Kaya yung Diyos nagutos sa verse 7. Iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak at iyong sasabihin sa kanila kapag ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, kapag ikaw ay lumalakad sa daan, at kapag ikaw ay nahiga, at kapag ikaw ay bumabangon, tuloy-tuloy, right? Even verse 8, iyong itatali ang mga ito bilang tanda sa iyong kamay at bilang panali sa iyong noo. Ano po ito? Deuteronomy chapter 6, we read 6 to 9. It is a call, they call it a Shema. Shema. Yung binasa nating verse 6 hanggang 9, tinatawag itong Shema. Shema. Israelite, they call it a Shema. Yeah. Ito ay ito ang pangunahing pagpapahayag ng pananampalataya ng mga Israelita. Naintindihan niyo po? It means they consider it's the most important thing. Ibig sabihin, tinuturing nila ito na pinakamahalagang bagay. They try their best to near the word. Sinusubukan na yung kanilang makaya na maging malapit sa salita ng Diyos. And then, verse 8, we call it tefillin. 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 At sa verse 8, tinatawag natin itong tefillin. Tefillin. Ano po ito? Tefillin. I don't have a good range to understand. You understand? Tao, tama? Tao may dalawang eye, nose, mouth, meron hand, tama? Meron foot, tama, right? But God commanded them to make, to put no.
Pero inutos sa kanila ng Diyos na itali sa noo. tali. Put the word of God here. Ilagay dito yung salita ng Diyos. And also on the kamay, put salita ng Diyos. Naintindihan niyo po? Why God commanded them? Bakit inutos to ng Diyos sa kanila? Always keep the word in your heart. Laging ilagay yung salita sa iyong puso. Naintindihan niyo po? It's called the tefillin. Ito yung tinatawag na tefillin. They try their best to keep Shema in their heart. Sinusubukan na yung kanilang makakaya na panatilihin yung Shema sa kanilang puso. You want to follow? Gusto niyo po ba itong sundin? Gusto? Will you put the word of God in your no? Ilalagay mo rin ba yung salita ng Diyos sa noo mo? Ayaw? Yeah. But even though you cannot follow them, you have to try your best to keep the word in your heart. Pero kahit na hindi mo sila kayang sundin, pero subukan mo yung makakaya mong ilagay yung salita ng Diyos sa iyong puso. Dapat nating masigasig na tanggapin at kainin ang salita ng Diyos. Jeremiah chapter 15, buksan mo ang Biblia. Jeremias chapter 15. 15, verse 16. Jeremiah 15, verse 16. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang iyong mga salita ay natagpuan at aking kinain. At saganang akin ang iyong mga salita ay katuwaan at kagalakan ng aking puso, sapagkat ako'y tinatawag sa iyong pangalan o Panginoon, Diyos ng mga hukbo. Ang iyong mga salita ay natagpuan at aking kinain. Kinain. Right? Do you eat the word araw-araw? Kinakain mo ba yung salita araw-araw? It doesn't mean you eat the Bible, right? Ibig sabihin, nakakainin mo yung Biblia. It means you read the Bible. Ibig sabihin, basahin mo yung Biblia. You listen to the Word of God. Makinig ka ng salita ng Diyos. Then, sa ganang akin ang iyong mga salita ay kawan at kagalakan ng aking puso. Right? This time, if you desire the Word of God, this word will be the joy in your heart. Right? Kung sa oras na ito, ninanais mo yung salita ng Diyos, yung salita ay magiging kagalakan sa iyong puso. Or the Word of God become medicine to sleep. O yung salita ba ay nagiging gamot sa mga tulog? When you don't have a sleep, you read the Bible. Kapag hindi ka makatulog, binabasa mo yung Biblia? Or you listen to the sermon to sleep. O nakikinig ka ng sermon para makatulog? Ito ay problema, right? Yeah. Anyway, after salvation, we have to continue listen to the Word of God. Ganyan po man, pagkatapos ng kaligtasan, kailangan nating patuloy na makinig ng It's salita ng your Diyos. spiritual milk and the food. Ito yung spiritual mong gatas at pagkain. It's really important, right? Ito ay talagang mahalaga. So you shouldn't absent Sunday sermon. Kaya dapat na hindi ka lumiban sa Sunday sermon. Balikan natin, Awit chapter 1. Awit chapter 1, verse 3. Siya ay gaya ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig na nakubuha sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang dahon na may hindi nararanta sa lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay siya. Anong ibig sabihin nito? Dapat tayong manatili sa loob ng iglesia. Ang punong itinanim sa tabi ng batis ay may hambing sa taong nanatili sa loob ng iglesia. It's very important. Ito po ay napakahalaga. You have to understand what it means. The tree planted by the river of water. Kailangan mong maunawaan yung kahulugan ng punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig. Ito ay taong nanatili sa loob ng iglesia. Pagkatapos sa maligtas, kailangan nating maunawan kung ano ang iglesia at kung kaano ito kahalaga. Yeah.
If you don't understand about the church, you cannot continue living your Christian life. Kung hindi mo maunawaan yung patungkol sa iglesia, hindi ka makakapagpatuloy sa buhay Kristiyano. It's really important. Ito ay talagang mahalaga. Una, dapat natin malaman na ang iglesia ay hindi gusali, kundi ang mga taong naligtas. Ang mga taong naligtas, hindi gusali. Okay po? Buksan mo ang Biblia, unang Korinto chapter 1. unang Korinto chapter 1 verse 2. unang Korinto chapter 1 verse 2. Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa mga ginawang banal kay Kristo Jesus, mga tinawag na banal, kasama ng lahat na sa bawat lugar ay tumatawag sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo na kanila at ating Panginoon. Sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto. Ito ay Corinthian Church. Ano ang Corinthian Church? Ano yung iglesia ng Korinto? Sa mga ginawang banal kay Kristo Jesus. Mga tinawag na banal. Okay? Ano po? Mga tao. Yeah. Tao na tunay na ligtas. Tama po ba? Yeah. Church. Yeah. The real church is the saved people. They are church. Yung tunay na iglesia po, ito po yung mga ligtas na tao. Sila yung tunay na church. Here, we call our church Cavite Church, right? Ito po yung church natin, tinatawag natin Cavite Church. Because here, there are many saved people. Dahil dito, maraming mga ligtas na tao. And then, what's the building? At ano po yung gusali na ito? It's just church building. Ito lamang po yung church building. But church is inside of the building, right? Dahil yung church ay nasa loob ng church building. Because saved people are church. Dahil yung mga ligtas na tao ay church. Naintindihan niyo po? What's the true church? Kung ano po yung tunay na church? Someday, the building destroy, then we transfer other place. Balang araw, yung gusaling ito ay masisira at lilipat tayo sa Then ibang here, lugar. no more church, right? Pagkatapos dito, wala ng church. Yeah, because the saved people move to other place. Dahil yung mga ligtas na tao ay lilipat sa ibang lugar. You have to understand what's a true church. Kailangan mong maunawaan kung ano yung tunay na church. Pagkatapos sa maligtas, kailangan nating matutong makilala at makapili ng tunay na iglesia. Dapat tayong manatili sa tunay na iglesia na binubuo ng mga taong tunay na naligtas. Ito ay pinakamahalagang bagay. Ano ang mga pamantayan sa pagkilala sa tunay na iglesia? Ano ang pamantayan? Una, we need to have a question. We need to give a question about the true church. Una, kailangan nating magkaroon ng tanong patungkol sa tunay na church. Tinuturuan ba nila ayon sa salita ng Diyos bilang tanging pamantayan? Right? Tanong. There are so many so-called church in this world. Marami pong so-called churches sa mundong ito. We need to check whether they are true church or not. Kailangan nating suriin kung sila ba ay tunay na church o hindi. Tinuturuan ba nila ayon sa salita ng Diyos bilang tanging pamantayan? Tanging. Don't mix other, right? Major teaching, right? At itinuturo ba nila ang tunay na ebanghelyo? Tunay na ebanghelyo. We need to check whether there is a true gospel or not. Kailangan din nating suriin kung meron bang tunay na ebanghelyo o wala. At itinuturo ba nila ang salitang nagtutulong ng kaligtasan? Even though they teach many Bible, nobody gets the salvation. Kahit na tinuturo nila yung Biblia, walang naliligtas. They cannot lead anybody to the salvation. Hindi na kayang patnubayan yung sino man sa kaligtasan. Which is usually right.
Kaya ito ay walang kabuluhan. It testifies they are not true church, right? Nagpapatotoo ito na hindi sila tunay na church. There is the word that can lead up to the salvation. There is the word that lead up to the salvation. Merong salita na pumapatnubay sa tunay na kaligtasan. Gawa chapter 11, verse 14. 11:14. Gawa chapter 11:14. Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Magsasabi siya sa iyo ng mga salitang ikaliligtas mo, ikaw at ng buong sambahayan mo. Right? May salita, right? Mga salitang ikaliligtas mo, right? Mga salitang ikaliligtas mo. Let's go in the Bible seminar, right? We taught the true way of salvation. Nung nakaraang Bible seminar, itinuro yung tunay na paraan ng kaligtasan. That's why your side, you can really show salvation, right? Kaya sa panig mo, talagang nasigurado mo yung kaligtasan. It testifies. Yeah. Our church is a true church, right? Ito yung nagpapatotoo na yung church natin ay tunay na Because church. we teach through the true way of salvation. Dahil itinuturo natin yung tunay na paraan ng kaligtasan. At tanong, ginagawa ba ng iglesia ang pagliligtas ng mga kaluluwang pinakamahalaga sa Diyos? Gumagawa pa ng iglesia ang pagligtas ng mga kaluluwang? Some church, right? They have many kind of activity, events. May mga church na meron silang maraming ganap, maraming activity. Even they do many good deeds in this world. They help many poor people. Gumagawa rin sila ng maraming mabubuting bagay sa mundong ito. Tinutulungan nila yung mahihirap. Okay, it's good. It's good. Yeah. But they don't focus on saving the lost soul. Pero hindi sila nakatuon sa pagliligtas ng kaluluwa. Their side, just coming to the church, invite to the church, each other already getting the salvation. Sa panig nila, yung pagdalo sa church, pag-iimbita sa church, ito na yung kaligtasan. They don't have interest to saving the lost soul, right? Wala silang interes sa pagliligtas ng mga ligaw na kaluluwa. But our church, right? We focus on saving the lost soul. Pero yung church natin nakatuon sa pagliligtas ng kaluluwa. Yeah, to conduct let's go in the Bible seminar, right? Yeah. Many brothers and sisters sacrifice. Para maidaos yung nakaraang Bible seminar, maraming kapatid yung And nagsakripisyo. to serve the meal, we sacrifice a lot of money. At para maghandog ng pagkain, nagsakripisyo tayo ng maraming pera. Yeah. And this April, we have the summer retreat. At ngayong April, meron tayong summer Yeah. retreat. This time, we need more sacrifice. Sa pagkakataong ito, kailangan natin ng higit na sakripisyo. Why all church, Philippine Life World Mission, focus on that? Bakit yung buong Philippine Life Word Mission nakatuon doon? The only purpose. What's the purpose? Ano yung tanging layunin? We want to save more lost souls. Nais nating magligtas ng maraming kaluluwa. Because God consider it's the most important. Dahil itinuturing ng Diyos na ito yung pinakamahalaga. God wants all men to be saved. Ang Diyos ay nagnanais na ang lahat ng tao ay maligtas. We follow His commandment. Kaya sumusunod tayo sa kanyang utos. Mayroon bang tunay na bunga ng kaligtasan na nakikita sa iglesia? Yeah. We can see, right? Through Let's Talk in the Bible Seminar, God allowed many newly saved. Nakikita natin na sa pamamagitan ng nakaraang Bible seminar, ipinahintulot ng Diyos yung maraming naligtas. It testifies our church is a true church. Ito yung nagpapatotoo na yung ating church ay tunay na church. At ang katotohang naligtas ako sa pamamagitan ng aming iglesia ay patunay na tunay ang aming iglesia. Tapo ba? Your salvation testify. Yeah. Because you got the salvation through our church, right? Dahil nagkaroon ka ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating church. That's why if you are truly saved, you have to abide in true church. Kaya kung talagang naligtas ka, kailangan mong manatili sa tunay na church. Some people say that, oh, your church malayo. May mga tao nagsasabi, yung church malayo. Malayo. That's why mas mabuti malapit. Will you go to malapit church? Pupunta ka pa rin ba doon sa malapit na church? Kahit walang kaligtasan? Walang tunay na ebanghelyo? Will you go to malapit church?
Maybe you come here even though it's medyo malayo Marahil pupunta ka pa rin dito kahit na medyo malayo. because there is a truth, the word of God. Dahil merong tunay na salita ng Diyos. Tama po ba? Tama. You have to come to church because of a truth, the word of God, not because of somebody. Kailangan mong pumunta sa church dahil sa tunay na salita ng Diyos at hindi dahil sa isang tao. You shouldn't follow anybody. Dapat na wala kang sundin kahit sino. You have to follow only truth, the word of God. Kailangan mo lamang sundin yung tunay na salita ng Diyos. If our church teaches not the truth, the word of God, you don't need to follow our church. Kung yung church natin ay hindi nagtuturo ng tunay na salita ng Diyos, di mo kailangan sumunod sa church. Don't follow anybody. Kaya huwag kang sumunod sa kahit sino. Minsan nangyari, you're invited. The one who invite you, they don't come to church. Minsan nangyayari po na yung tao nag-imbita sa'yo, hindi sila dumalo sa church. What will you do? Anong gagawin mo? Will you follow them? Sunod ka ba sa kanila? Don't follow them. Huwag mo silang sundin. Even though some brethren who invite you doesn't come to church, you can come to church by yourself. Kahit na yung nag-imbita sa'yo hindi na dumadalo sa church, pwede ka pa rin pumunta sa church. You have to come to church because of the truth, the word of God. Dapat na dumalo ka sa church dahil sa tunay na salita ng Diyos. May mga mahahalagang katotohanan dapat malaman tungkol sa iglesia. Ang iglesia ay ang iglesia ng Diyos na siya mismo ang nagtatak. Ito ay importante din. Buksan mo ang Biblia, Mateo 16. Mateo 16, verse 18. Mateo 16:18. Kaya po, basahin po natin ng sabay-sabay. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang mga pintuan ng Hades ay hindi magwawagi laban sa kanya. Yeah. Itatayo ko ang aking iglesia. Right? Aking iglesia. Yeah. But in Catholic, right, they misuse this verse, right? Pero sa Katoliko, ginagamit nila sa maling paraan yung verse na to. Yeah. They think, right, Apostle Peter is the first Pope of a Catholic. Iniisip nila na si Apostol Pedro ay yung unang papa ng Katoliko. And then, under him, the Catholic Church started. Right? At sa ilalim niya, yung iglesia ng Katoliko ay nagsimula. It's a complete misunderstanding, right? Ito ay ganap na maling pagkaunawa. Yeah. Sinabi ni Jesus, I will build my church, right? Sinabi ni Jesus, itatayo ko ang aking iglesia On this rock. sa batong ito. The Peter, the Greek word, we need to discern Peter. There are two kind of son. Petros, Petra. Peter is a Petros. Yung Pedro po ay Petros. Petros mean small, like a stone. Yung Petros po ay gaya ng maliit na bato. But Petra is a very great rock. Pero yung Petra ay malaking bato. You understand the difference? Naunawaan niyo po yung pagkakaiba? Small stone, malaking bato. Magkaiba, right? Yeah. On this rock means Jesus Christ. Ibig sabihin si Yeso Kristo. Yeah, Jesus Christ is a rock. Si Yeso Kristo yung bato. But Peter is a stone. Okay po? But Catholic thing, Petros. Yeah. On this rock is a Peter. Pero iniisip ng mga Katoliko na yung nasa bato ay si Pedro. Yeah, but not Peter, Jesus Christ. Pero hindi si Pedro kundi si Yeso Kristo. Yeah. Church is established by Jesus Christ. Yung iglesia ay itinatag ni Yeso Kristo. And its church is His church, right? Kaya yung iglesia ay kanyang iglesia. Ang iglesyang itinayo ng Diyos ay hindi kayang gibain ninuman. Tama po ba? Ngunit ang gawa ng Espiritu Santo ay maaaring ilipat.
if our church is not worthy before God, the works of God will depart from our church. Kung yung church natin ay hindi kapakipakinabang sa harapan ng Diyos, yung Diyos ay lalayo sa ating church. If we allow all the sin in this world, Kung ipapahintulot natin yung lahat ng the kasalanan works sa of mundo God ito, can depart from our church. yung gawain ng Diyos ay lalayo sa ating church. Then no more people get the salvation through our church. At wala ng tao pa na maliligtas sa pamamagitan ng ating church. But we have to understand, our Lord built our church. Pero kailangan nating maunawaan na yung Diyos yung nagtayo ng ating So iglesia. nobody destroy our church. Kaya walang sino man yung makasira ng ating iglesia. And then, at si Kristo ang ulo ng iglesia at ang iglesia ay ang kanyang katawan. Okay? Efeso chapter 1, buksan mo ang Biblia. Efeso chapter 1. Chapter 1. 22 and 23. 22 and 23. Ito po. Basahin po natin ng sabay-sabay. At kanyang inilagay ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang mga paa at ginawa siyang ulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia na siyang katawan niya, ang kapuspusan niya na pumupuspos ng lahat sa lahat. Right? Siya ang ulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia. Siya, si Jesus Kristo. Yeah. Sa iglesia na siyang katawan niya. Right? At ang pananampalatayang naligtas ay isang bahagi ng katawan ni Kristo. Bahagi ni Kristo. Yeah. Bahagi ng katawan ni Kristo. Buksan mo ang Biblia, Roman chapter 12, Roma chapter 12. verse 5. Roman chapter 12, verse 5. Okay po, 12 verse 5. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kaya tayo na marami ay isang katawan kay Kristo at mga bahagi na sama-sama sa isa't isa. Right? So we are the member of the body. Kaya Right? tayo ay bahagi ng katawan. Ang isang bahagi ng katawan ay kailangan manatili sa katawan upang may sakatuparan ang layunin ng katawan. Tama ba? The tribe to salvation. As a member of a body, you have to abide in the body. Kaya bilang bahagi ng iglesia, bilang bahagi ng katawan, kailangan na manatili tayo sa You katawan. have to abide in the church. Kailangan mong manatili sa church. Okay? Hanggang huli, wakas. Hanggang dumating ng Panginoon. Pinakamahalaga. Ang taong mag-ugasta sa loob ng iglesia ay inaakay ng Diyos at nagiging masagana ang kanyang buhay. Isaiah 58 verse 11. Buksan mo ang Biblia. Konti lang. Learn more. Konti lang. Isaiah 58 verse 11. 58:11. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. At patuloy na papatnubayan ka ng Panginoon at masisihan ng iyong kaluluwa sa tuyong dako at palalakasin ng iyong mga buto at ikaw ay magiging parang halaman ng nadilig at parang bukal na ang tubig ay hindi nauubos. Patuloy na papanubayan ka ng Panginoon. When you abide in church, God will lead your life. Kapag nanatili ka sa Diyos, sa church, papatnubayan ng Diyos yung buhay mo. So don't worry anything for the future. Kaya huwag kang mag-alala sa anumang bagay sa hinaharap. Just abide in church. Manatili ka lang sa God will church. lead your life until the end. Papatnubayan ng Diyos yung buhay mo hanggang sa God's huli. leading will be best way. Yung pagpapatnubay ng Diyos ay mabuting paraan. Okay po, don't worry too much for the future. Kaya huwag kang mag-alala ng lubos sa iyong Just hinaharap. try your best to abide in church. Gawin mo lang yung makakaya mong manatili sa At church. kapag ang isang pananampalataya ay nasa loob ng iglesia, nakakaroon ang kanyang kaluluwa ng tunay na kasiyahan. May tunay na kasiyahan. May tunay na kasiyahan sa iyong puso. Huh? Ngayong araw? Yeah, tama. God will give a real joy in your heart. Yung Diyos ay magbibigay ng tunay na kasiyahan sa iyong puso. Dahil sa patuloy na pagkakaloob ng Diyos sa loob ng iglesia, ang pananampalataya ay nagiging tulad ng isang halamang tinidiligan at isang bukal na hindi nauubusan ng tubig. God continuously provide all your need.
Patuloy na ilalaan ng Diyos yung pangangailangan mo. Pero ang taong hindi nakaugat sa iglesia ay nagiging tulad ng isang halamang tuyo at tigang. Tuyo at tigang. Ang taong hindi nanatili sa iglesia ay natutuyo tulad ng isang sanga na nahihiwalay sa puno. Kaya sinabi ni Jesus din, 1 chapter 15:6, 1 chapter 15:6, 15:6, kung ang sino man ay hindi manatili sa akin, siya ay itatapong katulad ng sanga at matutuyo. At sila ay titipunin at ihahagis sa apoy at masusunog. Ito ay nangyari. If you don't abide in the church, you cannot live a new Christian life. Kung hindi ka manatili sa church, hindi ka makapamuhay sa bagong buhay Kristiyano. You will be dried Ikaw itatapon. because you ihagis. don't get any supply. Dahil ikaw ay matutuyo dahil hindi ka makakatanggap ng anumang Minsan you panustos. see, right, the mango tree branch cut off from the tree. Minsan nakikita nyo na yung sanga ng puno ng mangga, pinuputol mula sa puno. After 1 week, what will happen to the branch? Pagkatapos ng isang linggo, anong mangyayari doon sa sanga? Already dried. Matutuyo na. No supply, no water, right? Walang panustos, walang tubig. Pareho. You don't abide in, if you don't abide in church, no supply. Pareho po kapag hindi ka nanatili sa church, walang No power panustos. to live a new Christian life. Walang kapangyarihan para You mabuhay. will be dried. Ikaw ay matutuyo. Your Christian life will be completely destroyed. Yung buhay Kristiyano mo ay ganap na masisira. Ang hindi nakatanim, hindi nakatanim ng maayos sa iglesia ay nakikita sa mukha. Anong mukha? Laging parang mabigat. Mabigat. At hindi mapakali. Tama ba? That's why different. The brethren who abide in the church, the brethren who don't abide in church, mukha magkaiba. Kaya magkaiba po yung muka ng mga kapatid na natili sa church at yung mga kapatid na hindi nananatili sa church. Mukha maganda lahat dito. Because you abide in church, right? Dahil kayo ay nananatili sa church. Meron peace. Merong kapayapaan. Tama? Meron peace. God gives, right? At kapag ang mananampalataya ay nanatili sa iglesia, siya ay nagbubunga ng sagana. Verse 5, right? Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nanatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami, right? Nagbubunga ng marami. This is our slogan, right? Let's bear much fruit. Sa taong ito yung slogan natin, magbunga tayo ng marami. But it happens when you abide in church. Pero mangyayari lamang ito kapag nanatili ka sa church. Right? That's our side. Upang manatili sa iglesia, kailangan pagsikapan ng mananampalataya ang palagiang pagtalo sa mga pagtitipon. Whenever there is a church gathering, you try to come. Kaya sa tuwing mayroong pagtitipon sa church, subukan mong tumalo. So we have this Sunday sermon, Meron tayong Sunday sermon and then during week we have also Wednesday sermon. at meron din tayong Wednesday sermon. Because the Sunday sermon is not enough Dahil hindi sapat yung Sunday sermon to live a new Christian life. para mabuhay sa bagong buhay Which during Kristiyano. week we listen the sermon again one more time. Kaya sa buong linggo, nakikinig pa tayo ng isang beses pang sermon. You try to listen to the Wednesday sermons. Kaya subukan mo ring makinig ng Wednesday sermon. And we have also many kind of fellowship. At meron tayong maraming uri ng fellowship. Cell group fellowship, the group fellowship. You try to join. Subukan mong laging dumalo. And dapat bigyan natin ng pinakamataas na prioridad ang pagtalo sa pagsamba tuwing linggo. The huling verse, buksan mo ang Biblia, Matthew chapter 6. Matthew chapter 6, 33. Chapter 6, 33. Okay po, kasahin po natin ang sabay-sabay. Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. Ano ang pangunahing salita dito? Muna. Ano ang muna? Pagkatapos
ng kaligtasan. Ano ang muna? Our Christian life should be the first priority. Yung ating buhay Kristiyano ay dapat nating unahin. Because our Christian life is related to the eternal life. Dahil yung ating yung ating buhay Kristiyano ay may kinalaman sa buhay na walang Not hanggan. for the temporary this world life. Hindi para sa panandaliang buhay dito sa Eternal mundo. life is much more important, right? Yung walang hanggang buhay ay mas mahalaga. That's why we have to put first priority in our Christian life. Kaya kailangan nating unahin yung ating buhay Kristiyano. But if you absent on Sunday sermon, it's not possible you continue your Christian life. Pero kung liliban ka tuwing Sunday sermon, imposible na makapamuhay ka sa iyong buhay Kristiyano. Maybe you have many difficulty, problem in your life. Marahil magkakaroon ka ng maraming problema at You kahirapan have sa iyong many buhay. things to do. Marami kang mga bagay na You kailangan can be very gawin. busy. Magiging abala ka. Whatever situation you are, put first priority. Nasa anumang sitwasyon ka naroroon, unahin mo muna yung Christian Sunday life. sermon. Sunday sermon. Okay po? Okay po? Yes. I remember you today. Tatandaan ko po kayo ngayon. I want to see you next week. Gusto ko po makita kayo ulit sa sunod na linggo. You better memorize this verse. So mabuti na, tandaan niyo po yung talatang After salvation, you have to keep in mind. Pagkatapos ng kaligtasan, dapat niyo po ito laging tandaan. Okay? Even you forget everything, but last word, remember. Kahit na makalimutan niyo po yung ibang bagay, pero yung huling talata, dapat natandaan niyo po ito. Okay po? Tatlong bagay we learn today. Separate from the sin of this world Umiwalay sa kasalanan ng sanlibutan. and near the word of God. Maging malapit sa salita ng Diyos. Abide in church. Manatili sa church. God will lead you your Christian life. Papatnubayan ng Diyos yung buhay Kristiyano mo. Okay? Palalangin po tayo. Mahal namin na mabagin at magpapala. Salamat po sa pagligtas sa amin mula sa kasalanan at pagkawasak. Salamat po sa pagbigay mo sa amin ng dakilang pagkakataon na mag-aral ng salita ng Diyos. Salamat po sa maunawaan ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Inihiling po namin na sundin natin ang salitang natuturan natin ngayon. Tulungan mo po kami na mabuhay ng higit na sumusunod sa iyo sa taong ito. Nakahanda kami para sa darating na summer retreat. Punuan mo po ang bawat kamay na nakahanda upang walang kakulangan. Sa pamagitan ng summer retreat, naway maligtas ang maraming nawawalang kaluluwa at kami ay makapagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.